Pag-usapan natin po yung mga problema nyo sa sakit sa tiyan. Halos lahat tayo magkakaroon ng sakit sa tiyan. Ang sakit sa tiyan, mukha lang simple pero actually complicated. Maraming possibility na sakit kung sumasakit ang tiyan mo. Taas, kanan, kaliwa. Ang pinakamaganda, magpapatingin kayo sa gastroenterologist, sa mga gastro. Sila magche-check up, mag-ultrasound, may mga test para malaman yung sakit sa tiyan. Pero itong tips ko, bibigyan ko kayo ng 14 tips na makakagaling sa karamihan ng mga sakit sa tiyan. Kahit hindi pa natin alam kung ano yung sakit, meron naman yung mga common yung malamang yun ang chance na yun ang sakit nyo. Baka 95% yun ang sakit nyo. At itong 14 tips ko makakatulong. Pakita ko lang muna yung mga common na sakit sa tiyan. Sa taas ng tiyan, sa baba, pati sa bituka. Pag dito sa taas sa tiyan, ang problema sa stomach mismo, yan ang mga GERD, gastroesophageal reflux, yan yung acid. Merong hyperacidity, yan. Pag lumala, may ulcer. Ayan, ulcer, may butas, may uka. Gastritis, yan, nag-acid. Meron din mga ibang sakit, mga gallstone, gastroparesis, mabagal yung galaw. Pag sa baba naman ng tiyan, merong mga diverticulosis, sumasakit dito sa large intestine. Nagkakaroon ng mga parang pouches, parang lumuluwag siya. Kulang sa fiber to. Merong inflammatory bowel disease, may irritable bowel. Ito, may irritable bowel ako. At syempre, kinakatakot natin, may stomach cancer, may colon cancer. So, ang dami niyan. Pero may shortcut akong tips. Susundin nyo lang, makakagaling lalo na kung walang pera. Pang walang pera to. Ano ang mga sintomas nito? Ang sintomas nila halos pare-pareho. Konti lang difference. Lahat masakit ang tiyan. Okay, location lang. Heartburn, nangangasim, o hindi matunawan. Halos pare-pareho mga symptoms. Nasusuka, medyo malaki tiyan, makabag, gas, cramps, o nagtatae, pwede rin. Walang gana kumain, masakit ang tiyan. Halos yan ang mga symptoms. Okay? Pero sinabi ko, mas maganda pa check sa gastro. Pero meron tayong shortcut, 14 tips makakagaling sa karamihan doon. Sa mga GERD, gastritis, kahit colon cancer, mapiprevent ito. Okay? Number 1, bagalan yung kain. Okay? Mas mabagal yung kain, mas maganda. Okay? Mas maraming tubig, ninunguya, mas malambot yung pagkain. Huwag yung gulay na sobrang tigas, o yung masyadong crunchy na matigas, o masyadong junk food na matigas. Mas malambot, mas basa yung kanin, mas lugaw, mas may sabaw, mas maganda. Ano matutulungan nitong number 1? Yung mga kabag, indigestion, di ba? Sa bilis ng pagkain. Number 2, ngunguyain ang pagkain. Sa mga senior, sa mga may edad, pwede hiwa-hiwain ng maliliit para hindi ka ma-indigestion. Minsan kasi hindi ka matutunawan Pag hindi na matunawan, magtatain na yan. Number 3, ito talaga, pampagaling, iwas colon cancer. Iwas colon cancer ito, more fiber sa pagkain, iwas diverticulosis, marami, iwas constipation, pwede ito lahat. High fiber. Meron pa nga umiinom ng mga fiber supplement Pero para sa akin, yung natural fiber na lang, gulay, 'di ba? Sari-saring gulay. Okra, yan, kangkong, ampalaya, favorite ko ampalaya, talong, cabbage, 'di ba? Spinach kung kaya nyo, 'di ba? Yung mga broccoli, cauliflower, mas mahal pero magaganda yung gulay na yan. High fiber. Mga prutas, yan, sari-saring prutas, apple, orange, dalandan. Pwede po yan. High fiber diet. Ako, gulay lang Gulay, kamatis, sibuyas, napakaganda yan. Yan. High fiber diet, less cancer, mas nakakapayat, at mawawala yung diverticulosis. Delikado yun. Napakasakit ng diverticulosis. Number 4, eat 5 to 6 small meals a day. Kakain ng madalas pero pa konti-konti lang. 'Di ba? Ayaw mo busog kasi pag binusog mo sarili mo na 2 times a day ka lang, bondat na bondat, mahirap mag-GERD ka. Aakyat yung kinain mo. Okay? Kaya dapat mas konti-konti, mas suwabe sa tiyan. Gusto ko nga mas mainit na pagkain Number 5, upo lang. Pag kumakain, relax.
Pag nag-meeting kayo, kumakain, sasakit ng tiyan mo. Common yan gastritis, hindi matunawan. Number 6, ito, iwas sa mga pausong diet. Yung mga kung ano-anong diet, may diet na puro lang taba, may diet na puro lang protein, may diet na puro, puro fats, puro protein, puro carbohydrates, inikot-ikot na. Iwas din yung binge eating, yung sobrang dami kumain, di ba? So, more healthy foods. Number 7, very important, 8 to 10 glasses of water a day. Tubig talaga para mahugasan yung acid. Alam nyo itong GERD, binabaliwala natin yung gastroesophageal reflux. May GERD ako Ang daming komplikasyon, nakakainis. No isang araw, parang may laman dito na ayaw mawala. Kasi medyo mababa yung unan ko Ininuman ko lang tubig. Tubig lang ng tubig. Every 15 minutes, tubig ng tubig hanggang nawala. Ngayon, medyo may masakit din dito sa akin. Pag GERD kasi, yung acid, sinisira niya lahat. Sinisira lalamunan natin, sinisira yung boses natin, sinisira yung ipin natin, marami masisira, magsisingaw ka ba yan. Yung iba nga, pag umakyat dito, nagagasgas. Okay? So, tubig lang yan. Every 15 minutes, inom ng inom. Pakonti-konti, sip little by little para mahugasan yung acido. Tapos paghiga, medyo mataas. So, GERD naman yan. Number 8, pag masakit ang tiyan, nagtatae, o anuman pakiramdam nyo, warm water o hot water. Hot water lang. Mainit na tubig, kakalma yan. Gusto mo gawing tsaa? Pwede. Favorite ko, mga chamomile tea o kahit anong tea na pamparelax. Pwede yan. Chamomile tea, green tea, pamparelax ng tiyan. Number 9, para good for the stomach, iwas. Maraming iiwasan Sobrang spicy, sobrang anghang. Anghang kasi mahapdi sa tiyan Meron siyang capsaicin, sobrang hapdi. Yung sobrang anghang din, hindi rin maganda sa almoranas, hindi maganda sa prostate, parehong naiirita. Okay? Sobrang asim, wala pang laman ng tiyan, yung pinya na sobrang asim, o baka merong orange na sobrang asim, o lemon na puro, kalamansi na puro. Wag naman, dapat yung konti lang. O kung gusto mo, after meals. Kasi pag sobra asim, magiging acidic ka rin. Oily foods, sobrang oily, mamantika, mahirap matunawan. Subukan nyo kung puro taba, mahirap matunawan. Pag nagkakaedad, yung ibang tao, medyo hirap na siya sa milk products, dairy, ice cream, milk, doon sa mga may lactose intolerance. Kaya bantayan nyo. Carbonated drinks, soft drinks, maraming bula, nagbo-burp. Alcohol, nakakagasgas ng tiyan to, pati atay, lalo na pag walang pulutan. Number 10, pagkakain, maganda konting lakad-lakad. Mabagal na lakad, 5 to 10 minutes, nakakatulong sa digestion. Pag naglalakad din, nababawasan yung GERD. Kasi pag gumagalaw ka, tinutulungan mo yung bituka, yung pagkain mula sa stomach, small intestine, large intestine, mas gumagalaw, gagalaw yan, mauutot ka pa niyan. So at least, tinulungan mo yung digestion mo. Lalo na sa mga senior citizen, mabagal na ang galaw ng tiyan. Kaya upright, mga 10 to 15 minutes. Huwag hihiga agad pagkatapos kumain. Number 11, yung regular exercise, hindi ito pagkatapos kumain, yung regular exercise, walking, kung ano man exercise ninyo, maganda yan. Circulation sa cardiovascular, sa utak, pero pati rin sa, sa constipation, maganda. Mas nag-exercise kita mo, minsan mag-jogging ka. Pag gawin mo, madudumi ka na. Kasi naggalaw yung stomach Para siyang stomach massage naaalog siya. Number 12, magandang probiotics. May pag-aaral. Itong probiotic supplement, may mga 1 billion, 5 billion yung preparation nila. Medyo may kamahalan, pero medyo maraming studies. May video ako on probiotics, any brand. And maganda yung capsule mismo. Maraming sakit na papagaling Binibigay ito ng mga allergologist. May problema sa tiyan. Kasi yung good bacteria, binabalik niya Tsaka maraming good bacteria, yung balance ng good and bad bacteria. Lalo na kung madalas kayo mag-antibiotics, napapatay din yung good bacteria. Itong probiotic, pangbalik ng good bacteria sa tiyan. Number 13, mga seniors, yung mga antidepressant, nakaka-constipate, may gamot nakaka-constipate.
Iron supplement, yung mga anemic, nakaka-constipate. So, babawiin mo yan. Damihan ng tubig, damihan ng prutas at gulay para yung constipation maiwasan. Kasi sabi ng iba, pag sobrang constipated, mamaya mag-ipon yung dumi, may small chance na baka mag-colon cancer. Takot tayo sa colon cancer eh. So, colon cancer, high fiber din. And number 14, ayoko magtatai kayo. Iwas sa hilaw. Alam ko mahilig tayo sa sushi, sashimi, kahit ako. Pero pag senior, bawal ang mga hilaw. Pag buntis, bawal ang hilaw. Oo, hilaw na pagkain, kinila, kilawin, hilaw na medium rare steak, gawin na nating luto. Kasi maraming mga bulate, mga parasite na doon sa kahit sa pork, kahit sa beef, kahit sa fish, baka matsambahan tayo ma-food poisoning. Pag nagtae ang senior, delikado. Oo, baka maubusan ng ano. Kung bata ka pa, 20 years old, nagtae, kakayanin mo yan. Pero kung senior, delikado. Kung buntis, delikado. Baka may mangyari sa baby. Okay, kaya dapat malinis sa pagkain. At kami ni Doc Lisa, lagi ako may handang first aid sa sakit sa tiyan. Kasi anytime, pwede tayo magsakit sa tiyan eh. So, lagi kami may dalang, generic po to, oral rehydration salts. Okay, ORS. So, pag nagtae, let's say, napunta ka sa ibang lugar, sa probinsya, nagtae, diba, lagi akong iinom nito. Kung ilang beses ka nag-LBM, babawiin mo nito. Kuyari, 2 glasses ang nawala sa'yo, 2 baso nito. Mura lang naman to. Maraming mga brands. Sa generic, pwede na to. Mura lang. I think 5 pesos lang. Pag nagtatae, pag konti pa lang, okay lang. Pero kung tuloy-tuloy na, yung LBM mo, palagay natin in 2 hours. Ang dami na, naka-5 balik ka sa CR, walang hinto. Iniinuman ko na ng loperamide. Okay, loperamide is the generic. Hindi po to ads. Ito talaga binabaon namin. So, up to 6 tablets a day pwede. Pero ako, usually 1 tablet or 2 tablets pwede na. 1 or 2 capsules. Pinapabagal niya konti. Like nung nasa Cebu, nagtahi ako noon. So, bago sumakay ng airplane, 2 ininom ko. Maximum siguro mga 6 in a day. 2 ininom ko, papabagalin niya yung galaw. Papabagalin niya in a few hours. Merong magandang binibigay ang mga gastro, ito uso sa kanila, Racecadotril. Ito, Racecadotril, mahal lang, 50 pesos. Ito, mga 3 times a day. Minsan iniinom ko rin, trabaho lang niya, yung pag-produce ng intestines ng mga tubig, yung hypersecretion, binabawasan lang niya. Pero pag nagtatai ka talaga, parang mahina rin to eh. Hanggang loperamide to mga Imodium or iba. Tapos inom lang ng ORS. Ito talaga. Saging, ORS, every time. Minsan nga, 5 ganito ako, 5 baso eh. Kasi sa dami ng ko. Ayoko ma-dehydrate, delikado, nakamamatay. So, ready dito, ready sa tissue. Common sense, magdala kayo ng extra underwear kung nagta-travel kayo para ready tayo just in case magtatay. Sana nakatulong tong video. Salamat po.